Senator Jingo Estrada, gumising na po kayo sa katotohanan. Hindi na po Estrada Country ang San Juan. Mula 2019, Zamora na po ang mayor. Hanggang ngayon, Zamora ang mayor. Hindi na po Estrada Country ang San Juan. At gusto ko yung paalala sa inyo na noong 2019, nung tumakbo kayo bilang senador, ay number 13 lang kayo dito sa San Juan. Noong 2022, number 14 lang kayo dito sa San Juan. Kaya kung inakala po ninyo na Estrada Country pa itong lungsod ng San Juan, hindi na po. Hindi nyo nga mapanalo sarili nyo rito eh. Ano pa yung mga kandidato ninyo? Hindi ko po kailangan ng flying voters para manalo dito sa San Juan. Napatunayan ko na po yan sapagkat pagkatapos po nung ako'y manalo noong 2019 ay virtually unopposed na po ako nitong mga sumunod na eleksyon. Kaya napatunayan na natin sa ating mga minamahal na San Juanenyo na maayos tayo bilang isang mayor, ginagawa natin ating mga tungkulin. Ang laki na po ng pinagbago ng San Juan. Kitang-kita naman po yan ng lahat. Kaya nga po 15-0 ang botong aming nakuha noong 2022. At tiwala po ako na 15-0 po muli ang makukuha namin nitong 2025. So, again, it is a reminder to Senator Jingo Estrada. Hindi na po Estrada Country ang San Juan. Uli pong naging mayor si Senator Jingo Estrada 2001 pa. That is about 23 years ago, bago siya nakulong. So, that is a very, very long time ago. Siguro, hindi na siya in touch sa reality dito sa aming lungsod. No? So, gusto ko lang paalala po sa kanya yan. Kung sinasabi niyang kinakailangan namin ng flying voters para manalo, gusto ko ipaalala sa kanya na hindi po namin kinakailangan ang anumang flying voters sapagkat nagbigay po ng tiwala ang lungsod ng San Juan sa amin. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang yan. At dahil nga po 15-0 ang aming nakuhang boto noong 2022, ibig sabihin yan na ang aming mga mamamayan ay naniniwala sa aming mga programa, sa aming paraan ng pagpapatakbo ng pamahalang lungsod. So, yun po ang aking gustong sabihin. And again, if Senator Estrada would like to start the process of the exclusion, simulan niya na po yan. Sapagkat meron siyang up to 100 days before election day na ipa-exclude yung 30,000 na sinasabi niya. Siguro mas mabuting simulan niya ng ilista. Sino ba tong 30,000 na to? Anong kanyang mga pangalan? Saan po sila nakatira? Yeah? Ano bang patunay niya na talagang flying voters po sila? Sapagkat iniinsulto po niya ang 30,000 San Juanenyong ito. Iniinsulto po niya sapagkat tinatawag ng flying voters ang mga nagparehistro mula 2019 hanggang 2022. Yan po ang panahon na sinasabi niyang 30,000 flying voters daw ang pinasok namin sapagkat halos 30,000 na bagong botante po ang nagparehistro. Ibig sabihin ba niya, lahat ng nagparehistro ng panahon yon ay flying voters ni Francis Zamora? Muli, no? Ano ang patunay niya? Anong ebidensya niya? At huwag po kayong magtago sa inyong parliamentary immunity. Parati niyo akong tinitira. Kayo at ang inyong kapatid, na si Senator J.V. Ejercito, parati niyo akong tinitira sa mga privilege speech ninyo, sa mga Senate hearing ninyo, sapagkat meron kayong proteksyon mula sa inyong parliamentary immunity. Tingnan natin ang tapang ninyo sa labas ng Senado. Compared to other cities, Pasig, Marikina, ay Manila pa, Pasig, Manila, and QC, 42% doon San Juan, compared to Pasig, 9%. Ibig sabihin sa yung pinag-claim ng 42% na 30,000 ang equivalent, hindi pa niya nakapay ng exclusion. Wala siyang fina-file na exclusion po. Ibig sabihin date ang hawak ng sarili. At updated. Well, I honestly don't know what data is holding on to, but the point is, wala po siyang fina-file na exclusion. Kaya nga ho, hinahamon ko po siya, mag-file po siya ng exclusion. At para magawa niya yan, he has to present names, addresses of people that he is claiming to be a flying voter. If he is saying that I have 30,000 flying voters, sino po sila? Anong mga pangalan nila? Saan sila nakatira? Simulan niya na agad sapagkat paubos ang oras niya. Dahil hanggang 100 days lang bago po ng halalan, pwede mag-file ng exclusion. Mayor, itong pahayag nyo ngayon, nakakahulog ba ito na pagtanggi nyo sa pagkakaroon sinasabing 30,000 flying voter?
Yes, I categorically deny that we have flying voters in San Juan. I do not need flying voters to win. Tinalo ko po ang kanyang anak noong 2019, fair and square. Nanalo po muli ako noong 2022, fair and square. At tiwala po ako mananalo ulit nitong 2025, fair and square. I do not need flying voters to win in San Juan. Sapagkat nagtrabaho po ako ng mabuti at nakikita po ng San Juan yan. Nakita ng San Juan ang pagbabagong pinangako natin. Sila po, 50 years sila namuno rito. Gusto nilang bumalik dito? Ba't di nila ginawa lahat yan ng 50 years na nandito sila? Ako po, 5 years pa lamang, ngunit ramdam na ng San Juan ang kaibahan. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit maraming gustong lumipat ng San Juan. Kasi maayos pong aming lungsod, lalong-lalo ng panahon ng COVID pandemic. Number 1 po yung vaccination. Tayo po ay namahagi ng 20 beses ng food packs ayuda. Cash ayuda ay talagang nandyan. Ang ating pong education system maayos. Lahat po ng ating kabataan, may kanya-kanya mga gadgets, may internet sa eskwela, may internet sa bahay, may libreng uniforme, may libreng sapatos. Ang ating pong San Juan Medical Center, zero balance billing na. Ang ating infrastructure nandyan. Ang ating pong pabahay, magsisimula na. Lahat po ng pwedeng gawin ng isang pamahalang lungsod ating ginagawa. Kaya kung dumadami po ang gustong lumipat ng San Juan, siguro ibig sabihin niya, may ginagawa kami maganda. Kaya gusto nilang maging San Juanenyo. Mayor, yung binabanggit ni Senator Estrada na yung pagluto, 40%, may paliwanag ko ba kayo doon kung bakit tumaas yung kinikilig nila na botante? Ano paliwanag ng San Juan LG? Hindi ko naman po mapapaliwanag yan because honestly, I do not know everyone who registers. No? It is their choice if they want to register in San Juan. Again, I can only think of possibilities. Posibleng yung mga kamag-anak nila rito, sinabi, lumipat na kayo dito sa San Juan, magandang pamamalakad, magandang serbisyo, magandang mga benepisyo. Hindi ko masasabi yan. Ang punto ko po, kung merong gustong lumipat dito bilang botante, hindi naman po si Mayor Francis Zamora ang nag-approve o nagdi-disapprove. Ang nag-approve o nagdi-disapprove po niyan ay ang Election Registration Board at ang COMELEC, hindi po ako. Sir, may nasabi na po ba ang comment doon sa Senator Estrada? Binirify na po ba nila na yung point kasi di pa sila nagpapalitayan ng resolution. What about yung ano ang sabi ng comment sa 42% equivalent to 30,000 flying voters? Hindi ko naman po nakakausap ang COMELEC po tungkol dito. But again, he has all the legal remedies available. Bakit ayaw niya gamitin ang mga legal remedies nito? Bakit hindi ho sila nag-oppose from 2019 to 2022? Yun din po ang binanggit ni Senator Amy Marcos noon, kung nalala ninyo, noong budget hearing. Tinanong niya, bakit hindi kayo nag-oppose? It is their right to oppose if they feel na hindi totoong mga San Juanenyo po ito. Bakit hindi sila nag-oppose? At gaya ng sinabi ko kanina, isang beses nag-oppose sila nitong 2024. They opposed 1,224 people applying to be voters of San Juan. Ano nangyari? Nag-backfire sa kanila yung pag-oppose sila dahil dinetermine po ng COMELEC na totoong mga San Juanenyo sila at in-approve ang kanilang application to be voters. Kaya pagkatapos po hindi na sila nag-oppose muli dahil nag-backfire nga po yung pag-oppose po nila. So it goes to show that, okay, nasaan yung flying voters na sinasabi ninyo? Sino itong 1,224 na in-oppose ninyo? Anong basehan nyo para i-oppose sila? At bakit in-approve sila ng COMELEC at ng ERB? Ibig sabihin, they are qualified to be voters. Apo. Okay. Gusto ko pong sabihin sa inyo lahat, and I would categorically like to state that Renren Etualo is a San Juanenyo. Taga San Juan po siya. He lives po in the Unit A, in Domingo Corner, Aluna Street, Barangay Rivera, in the city of San Juan. Kung gusto niyo po, pagkatapos ito, puntahan po natin ang kanyang unit. Papakita ko sa inyo para mapatunayan natin sa lahat na the address exists. Nandun talaga ang kanyang address. Tinanong lang kasi bakit daw Unit A and Domingo lang. Unfortunately po, sa isang COC, meron lang limited number of boxes po na pwede mong isulat ang address mo. At masyadong mahaba po ang Unit A and Domingo Street Corner, Aluna Street. Ngunit kung titingnan niyo po ang kanyang application as a voter, tugma po ito doon sa address na Unit A and Domingo Street Corner, Aluna Street, Barangay Rivera, City of San Juan. Kaya ako po ay kumpiyansa na pagkatapos po ng prosesong ito, sapagkat meron na pong legal process na nangyayari, I cannot really talk about it so much, but I can just give you an assurance that he is really from San Juan. Okay? Talagang San Juanenyo po siya. At hindi naman siguro siya po tatanggapin ng COMELEC as a registered voter kung hindi po siya taga San Juan. So, again, I would like to categorically state that Renren Etualo is a San Juanenyo.
Mayor, reaction ko dito sa, and I quote lang, yung statement lang ni Senator Estrada, yung lagi kung sino man ang sabihin ni yung gagong mayor namin, sorry for the word, ano reaction nyo lang doon sa pagtawag ng gago, doon sa isang mayor tawag dito? I will not dignify any unparliamentary remarks. Nakakalungkot at nakakahiya na meron tayong senador na mataas ang kanyang posisyon sa Senado, Senate President pro tempore, na ganyan po ang asal. Hindi po ako pinalaki ng mga magulang ko na maging ganyan. Kaya hindi ko po siya papatulan, hindi ko rin po siya sasagutin. Maayos at parangal po ang aming pamilya at hindi po kami nakakasuhan ng anumang bagay lalong-lalo sa korupsyon. Kaya hindi ko na ho kailangang patulan ang kanyang mga remarks po. But nakakalungkot na nanggagaling yan mula sa isang Senate President pro tempore who is a very high-ranking official in the Senate. Mayor, as you mentioned kanina po, sinabi mo walang basis yung allegation is ano for that and of course, evidences are coming. Ano yung reason kung bakit kayo niya ito pinamit sa Senate? I cannot second guess what his reasons are. But obviously, panahon na po ng eleksyon. At alam niyo naman, kapag panahon ng eleksyon, ay sarit-sarit paninira ang binabato sa mga kumakandidato. Ako naman po, gaya ng sinabi ko, sanay na po ako sa kanila. Pang-5 beses na po ako nabanggit sa Senado. Yung magkapatid na Senator Jingo Estrada at Senator J. Versito, combined 5 times na po. So iba't ibang mga dahilan, iba't ibang mga usapin, ngunit 5 beses na po yan. At sa lahat ng pagkakataong yan, nasasagot naman natin ang kanilang mga paratang. Kaya nga ho, sinasabi ko na sa aking sarili na election season na. Kaya naglalabasan ng lahat ng mga aligasyon, lahat ng paninira, lahat ng bagay na pwedeng ibato po sa atin. Siguro umaasa po sila na makakasira po ito sa ating pagtakbo sa ating panghuling termino. So yun lang po ang aking naisip na dahilan na kung bakit ngayon nga po ito nilalabas. Nangyari yung isa pang sinabi siya dito, binabasa kasi tax cut ni yung pagpuno niyo daw po ng basketball player sa sangkot niyang pangusap, parang daw di naman daw wala naman daw sinasabi against basketball player, pero yung pagdalagin niyo daw po ng mga basketball player sa lineup po niyo, ano reaction niyo? Ang tanong ko po, may masama ba sa basketball player? Ako po, dating basketball player. Anong natutunan ko sa basketball? Disiplina sa katawan, disiplina sa pag-iisip, maging goal-oriented. You will learn perseverance, you will learn resiliency, you will learn determination, you will learn to play as a team, at meron kang mga goals na hinahabol na papagtrabahuan mo upang maabot mo. Opo, meron ako mga basketball player sa aking konseho, ngunit sila po yung mga disiplinado, alam nila ang kanilang mga tungkulin, at naglilingkod sila na maayos sa lungsod ng San Juan. Nagtataka nga ako bakit gano'n ang pagtingin niya sa mga basketball player. Eh, siya naman ay nag-aalaga rin ng mga basketball player. Di ba? Mahilig siya mag-alaga ng mga basketball player. No? Meron siyang San Juan Knights, di ba? Na ilang taon niya nang ilalagaan ng mga basketball player na ito. So, bakit gano'n ang pagtingin niya sa mga basketball player? Sir, with all of this, Yung pinatakbo niya rin palang mayor ay basketball player din pala. Baka nakakalimutan po niya. sir, di ba, ang dami ng mga palitan namin ng mga heated boards, or hindi ba pwedeng karoon ng reconciliation with you and the Estrada? Total, matagal naman na kayong magka-aliado. Di ba nagkasira ng because wala pang gano'n na para yung sa mga Salmanelis, mag-benefit naman siya. Ako, sa totoo lang, sila naman ang parating tumitira sa akin. May narinig ba kayong ako ang tumitira sa kanila? May narinig ba kayong ako ang naninira laban sa kanila? I'm always in the receiving end. I'm always in the receiving end of all of these attacks. Lahat ng mga akusasyon. Gaya ng sinasabi ko, ginagamit nila yung posisyon nila sa Senado para sirain ang pagkatao ko. Iba't ibang akusasyon. Kaliwat kanan ng mga akusasyon binabato sa akin sapagkat covered sila ng parliamentary immunity. Hindi ko sila pwedeng kasuhan ng libel. Kahit anong sabihin nilang paninira laban sa akin, wala akong magagawa dahil ginagawa yan sa loob ng Senado. So, if you ask me, kung sincere sila na magkaroon ng reconciliation, dapat ipakita nila na totoo talaga sila. Kung maramdaman ko naman na totoo sila, kung maramdaman kong titigil na sila sa kanilang mga pag-atake, sa paninira, posible naman para sa akin. As long as they will be sincere about it. Again, I'm just working for the people of San Juan. I am doing my responsibilities. I'm doing my duties. I have been elected by the people.
At dapat tanggapin po nila yan. Ako naman po ay binoto ng mamamayan ng San Juan. Hindi ko naman po nilagay sarili ko rito. Yung vice mayor ko, yung mga konsyal ko, yung congresswoman ko, binoto naman po kaming lahat. Hindi naman namin nilagay yung sarili namin sa mga posisyong ito. Pinagkatiwalaan po kami ng aming mga mamamayan. Mayor, si Senator Estrada, meron siyang power within his legislative powers na mag-conduct ng house-to-house canvassing para part na exclusion process. Sa tingin mo, Mayor, dapat i-explore niya yun? Or Well, members na yun? again, he can avail of any legal remedies. Right naman yan eh. Kung sinasabi niya may 30,000 flying voters, simulan niya na po. Yeah? Sino sila? Saan sila nakatira? Anong pangalan nila? Anong address nila? Kung totoong meron nga, ba't di niya simulan ngayon? Pero sir, on your end, may efforts ba from LGU na verify ito for sa kanila?